Speaking of polvoron or itong, di umano'y hilig ng mga politiko na pinapapak, pinapapak, hindi ko alam kung ito ay ebidensyang papasabugin laban sa mahilig sa pulburon. Si VP Sara po hindi po talaga siya nagpupulbo, hindi tabingi ang mukha ng ating pangalawang pangulo. Malay ko kung sino yung tabingi ang mukha diyan, 'di ba? Normal naman siguro yun, baka sa stress, 'no, baka sa pagtulog puwedeng tumabingi ang mukha natin. Pero yung abnormal yung pagtabingi ng mukha baka ano yan sa bisyo talaga na pulburon, 'di ba? Yung mamahalin, kasi yung murang pulburon nakakaaning-aning lang yun, nakakahupyak ng mukha. Pero yung mamahalin nakakatabingi nakakangiwi daw po talaga, nakakatakot naman yung mga gano'n. Maraming reasons kung bakit tumatabingi ang mukha ng tao, okay? Even yung ano po, yung mga anong tawag dun, yung nalimutan ko yung ginagamit na term ng mga dentist, yung sa gums, yung basta may something sa gums. Hindi lang bleeding, yung kasunod ng bleeding, ha? Hindi ko na lang mabanggit baka may kumakain. Pwede rin maging cause yun ng abscess. Yun, abscess yung term. Naalala ko, I think so. So, shoutout sa nakakaalam ng term. Yung abscess ay nakakatabingi rin po yun ng mukha or nakakalak ng panga. Something. Di ba? Kasi syempre, may ano ka, kung meron kang iniinda sa, or may sugat ka nga, di ba, tapos medyo lumalala yung sugat mo sa paa, anong resulta? Nagkakakulamik ka, di ba? May masakit sa hita mo, sa may ano mo, sa may singit-singitan, tama ba? Kulani. So kung meron ka ring sugat sa gums or somewhere in the mouth, tapos lumalala yung sugat mong yon, nagkaka-abscess na nga po, nagre-release na ng kung ano mong kinemilatik, pwede po talagang maging cause yun ng lactyo or pagtabingi ng mukha or whatever. Diba? Ganun yun. Anyway, may nabasa akong post mga ate at kuya. And this is from Attorney Glenn Chong. Ayan. Bago natin basahin, nag-post din si Miss Maharlika. USB is the key. Kaya binanggit natin yung USB kanina. O yung flash drive. USB is yung parang socket yun eh. Saksakan. Wala akong example ng USB. Hold on, hanap akong isa ha. Sandali. Okay, got it from my charger. Ito ang USB, right? Yan, Universal Serial Bus. So, pwede mong gamitin. Ito nga po, pwedeng i-plug in sa charger. May mga charger na ganito, di ba? Yung pwede mong lagyan ng iba pang USB. So, maganda yan kapag may luma kang phone, ganito yung charger mo. Pwedeng ibang USB. Yung lumang USB type, or baka mini USB yun, yung lumang pang Android. Ito naman po, USB type C, ang dulo. So, ito yung medyo bilog na po yung kanyang, yan, yung bilog na yung kanyang saksakan. This is USB Type-C. Even yung iPhone nga po ay gumagamit na rin ng USB Type-C. May sarili kasing charger ang iPhone, di ba? Madamot ang iPhone. So ngayon, ito na yung ginagamit nila. So, pwede na. Pero ito rin naman ang itsura ng mga flash drive, di ba? Yung kapag ka meron kang memory, yung memory drive nga po, yung flash drive, ganito rin para may plug mo sa computer, di ba? So anyway, USB ang commonly used term, pero ang USB po talaga ay socket, saksakan, some kind of way ganun. Port, okay, USB. Anyway, USB is the key or parang yung flash drive. I have a flash drive, pero saan ba? Yeah. Pero hindi naman kailangan ng flash drive kung hindi nyo ayaw yung i-store sa ibang storage yung inyong mga documents, mga pictures, no? Kasi ang mga phone natin matataas na rin ang memory. Pero kung mga sensitive information, video, PDF files, no, dokumento na gusto niyo naka-store talaga ng hindi madaling mabubura at mapapakialaman, i-store niyo na sa USB flash drive. Okay. So, dati 'di ba mga CD-CD, DVD or kahit yung yung hard drive, malalaking storage, 'di ba? Oh, ngayon naman gano'n na lang kaliit puwede mo ngang gawing pendant, eh. Pendant kunwari pero ano pala 'yun, flash drive pala. Nandun pala yung parang memory card sa loob ng flash drive na puwede mong i-store do'n yung kung ano man. So, USB is the key. Kumukurduroy na lalo ang FESLAC ni Jaha, sabi ni Miss Maharlika. So, halimbawa, kung merong pulveron video, paano mo maisisend
ng safe. So, USB is the key. O yung flash drive, di ba? Yung maliit na memory drive, ganon. May mga flash drive na ganito lang kalaki. As in thumb drive ba ang tawag sa flash drive? Maybe. Thumb. Kasi laki lang ng ating hinlalaki. Ganito lang kalaki na storage. May chip na yun sa loob or merong memory card na yun sa loob na merong plug na ganito. Mga ganito kalalaki yung mga ibang ganito kalalaki yung ibang flash drive. O, so instead of you sending it to the clouds or maybe through email, baka mamaya mapakialman di ba? O maybe through a messenger, nakakalkal ang messenger lalo pag nire-report, di ba? Kahit sa text, usually pwedeng messenger Or maybe sa Viber, send mo yung link ng video, yung actual video, pwede kang mabooking. So, ang safest ay USB, yung sa memory talaga na mabibitbit mo anywhere else. And then, ibigay mo sa taong gusto mo magkaroon ng kopya at pag may time siya, isaksak niya sa computer yung flash drive or yung USB, mapapanood niya yung video. Lalo daw nalukot ang lukot ng mukha ni Jahas. Kasi mga ate at kuya, nakita ko ng mga post na kapag ka nalaman na ikaw ay nag-share ng video, halimbawa nakatanggap ka ng video, either ma-take down ang iyong Facebook account or Facebook page or ipahuli ka talaga. Kasi kumukordoroy na nga daw ang mukha, nag-aalala na, baka ilabas anytime, di ba? Matinding kahihiyan yan. At sabi ni Miss Maharlika, hindi ka tatagal sa pwesto. Yun ang parang isa sa mga alas na magagamit para matanggal sa pwesto ang mahilig sa Goldilocks. Baka maano tayo ng Goldilocks. Goldilocks, dalok, polvoron. Okay. So, balikan natin yung post ni Attorney Glenn Chong. Medyo in relation kasi sa post ni Miss Maharlika. Nag-post si Miss Maharlika 10 hours ago. Ayan, nasa taas. Diba, 10 hours ago. Nag-post din si Attorney Glenn Chong 7 hours. So, nauna si Miss Maharlika ang nag-post bago nag-post si Attorney Glenn Chong. Sabi ni Attorney Glenn Chong dito, the US trip was more than just about smart magic and OAN or One American News. Yung One American News, isang media sa US na sinampahan ng kaso ng smart magic. Lahat kasi, even yung Fox News, kinasuhan ng smart magic. Dahil ang Fox News, sinabi nila na nandadaya daw, parang ganun, nandadaya yung smart magic sa election ng US or somewhere. So, kinasuhan ng Fox News. Ang alam ko, $1 billion yung case. So, baka magbayad yung Fox News or nagbayad na ng millions, if not billions of dollars na damage sa smart magic. Ngayon, sinampahan din ng smart magic ang One American News. Dahil nga ganun din siguro nagbalita na ang smart magic ay hindi reliable, faulty ang kanilang machines, ang kanilang software, ang kanilang program, namamanipulate. So kinasuhan nila, ano ba ang gustong mangyari ng smart magic? Magkapera. We're talking about millions if not billions of dollars. Dollars pati mga ate at kuya. Times 57 yan sa pera natin. So may pera sa kaso-kaso. Dadaanin ka sa technicality, di ba? Lalo yung mga mayayaman. Dadaanin ka sa technicality kahit na ikaw ay kahit hindi ka guilty sa inaakusa sa iyo, magagawa nilang ng paraan na matalo ka sa kaso. In the end, magbabayad ka. So nagkakapera at magkakapera ang smart magic sa pagsampa ng kaso sa mga media na bumabanat sa kanila. Ang tanong, ang smart magic binabanatan sa Pilipinas? Wow, takot, di ba? Pero yung One American News lumaban. Si Attorney Glenn Chong ay pumunta sa US para tumistigo laban sa smart magic. So, kinuha ng One American News yung statement ni Attorney Glenn Chong, yung mga proof kung anong pandaraya ang ginagawa ng smart magic sa Pilipinas, pati yung pagtegi sa aid ni Attorney Glenn Chong, yung kanyang kanang kamay na si Richard Red Santillan, isinama na rin sa kaso. Gagamiting evidence laban sa smart magic. So, nagwawala daw ngayon si Queen B. Parang ganun daw ang ganap. Dahil nalaman daw ni Queen B na si Miss Maharlika pala ang unang kumausap sa One American News para kunin si Attorney Glenn Chong. Ano ko na yan? Nalaman ko na yan sa unang live ni Miss Maharlika, yung kumakain sila nung bagong dating si Attorney Glenn Chong sa US. Hindi pa yung live nila na binulgar ni Attorney Glenn Chong na
pwedeng gurgurin or pwedeng ilaglag ng Smart Magic si Queen Jahas. So, sa unang live nila na maigsi lang na parang nasa ano 'to, ano 'to, alfresco dining area sila, narinig ko na 'yan na si Miss Maharlika ang tumawag or unang kumontak sa One American News at ni-refer niya si Attorney Glenn Chong na pwedeng tumistigo. Si Miss Maharlika ang parang lumakad para kay Attorney Glenn Chong. Oh, ay nagwawala daw si Queen Jahas nung nalaman niya. Pero yung trip pala sa US ni Attorney Glenn Chong ay hindi lang para mag-testify in favor of One American News, isang media sa US, kundi may iba pa siyang nilakad doon. So, syempre, di ba? Kung gusto mong magparating or mag-share ng mga nalalaman mo safely, wag mong isend kay Miss Maharlika through Viber, through chat. Bitbitin mo na gamit ang flash drive or USB para walang trail. Bitbit mo na, nakasave doon sa maliit na flash drive or USB. Iabot mo, di ba, personal. At hayaan mong siya ang mag-plug in sa laptop. Huwag mo nang i-connect sa internet para hindi makita yung activities, di ba? Plug in mo yon and then i-play mo yung file na nasa loob nung flash drive or USB. So, sabi na Attorney Glenn Chong, Ate Claire, ingatan mo ang maliit na laman. So, sabi ko nga, thumb lang yan. Parang thumb lang yung laki, thumb drive or whatever. 'Di ba? Ganito lang kalaki without the wire ha. Ganito kalalaki lang minsan yung iba. Yung iba mahaba-habang konti. 'Di ba? Yung mga flash drive. Oh. So, ingatan mo ang maliit na laman ng envelope na iniwan ko sa inyo the day I left LA for home. Pauwi na sa Pilipinas. May iniwanan. Ano ang iniwanan? Nagasaki, Hiroshima type of thing. Ang pasabog ay parang nuclear bomb na hinagi sa Nagasaki. Ikagigiba, ikasisira, ikababagsak ng taong mababanggit or makikita doon sa laman ng USB or flash drive na nilagay sa envelope at iniwanan ni Attorney Glenn Chong. Sharing is caring, sabi niya. So, kung sensitive man yung video or document na nasa flash drive, mas safe po kasi na ibigay yan sa kakilala through flash drive. Kaysa isend mo, about messenger, ay, lintik, ang nagpapakalat pala ng video, itong sino kaya? Si Sharon Cuneta. Si Sharon, shinare kay makakasuhan si Sharon. Diba? O Sharon, dito sa thread ng sa chain of messaging, ikaw yung unang nag-send, parang nagsanga-sanga na lang, di ba? From Sharon yung video na isend kay Kiko, kay Kaki, si Kaki sinend kay Lenny, nag-networking na nga, nag-spread na ng bonggang-bongga. May downline na. Di ba? May left and right downline. Di ba? Talagang parang hyperbole yung pagkalat. Hyperbole pa tawag doon. Kumalat ng bonggang-bongga, nag-spread, mala networking na scam ang video. Ang pinakaulo na pinanggalingan si Sharon. Booking si Sharon, di ba? Si Sharon talaga. So, mas magandang bitbitin na lang yung ebidensya, i-abot personally para walang trace online. Kasi maraming techie, maraming marunong, maraming kayang gumawa ng pagti-trace kung kanino at sino ang utak ng pagsishare ng kumalat na video or document or whatever that is. Sa tingin ko po, ang laman ng envelope ay hindi pera, hindi pwede ring papeles, pero maliit na laman maliit na laman. Maliit. Hindi, kasi ang papel, kung halimbawa document, naka-fold sa envelope, hindi naman maliit ang isang pirasong kokomban. Tama ba mga ate at kuya? Hindi to maliit kung ilalagay mo sa envelope. Hindi to maliit. Tupiin mo man ang isang kokomban or ang isang typewriting paper. Malaki to. Pinupiin mo lang para magkasya sa envelope. Tama ba? O, hindi to maliit. So, most probably, ang laman ng envelope mga ate at kuya ay flash drive. Or yan, binanggit nga rin ni Miss Maharlika, USB LDK. Magkano USB? Makakabili ka ng, or flash drive.
yung memory drive. Magkano yan? Makakabili ka niyan ng halagang ₱400. Depende sa gig. 'Di ba yung mga mabababa lang 12 gig, 32 gig, hindi ka uubos ng 1,000. Sapat na yun. Ang isang video hindi uubos ng 1 gig. Ano yun, HD? 'Di ba? Megabytes lang yan. So kahit na pinakamurang flash drive or USB flash drive, ang bilhin mo, mapaglalagyan mo muna ng napakaraming files, napakaraming documents, napakaraming video. Ang isang gig nga na memory card, 'di ba memory card pa lang, yung chip pa lang na gano'n, isang gig na gano'n, eh, isang buong pelikulang apakalinaw, 4K video or HD video ang mailalagay mo. Oh, apakalinaw ng movie nun, mga makakadalawa kang movie na 'pag pinlay mo sa apakalaki mong, TV ay talagang kita mo ang mga skin pores ng bida at kontrabida. How much more yung video na kinunan lang halimbawa sa cellphone. I have a feeling na kung nagkaroon man po ng pulveron session, palihim lang na kinukunan ng phone 'yan, cellphone video. Hindi kakaya ng malaking memory. And kasyang-kasya yan sa isang napakaliit na flash drive and maise-share yan sa media, sa men in uniform, sa mga politiko, even sa katulad ni Miss Maharlika na bumabanat ngayon sa gobyerno. So, pahirapan at dapat mag-ingat, 'di ba, ang nagse-share. Hindi mo basta mai-share yan online lang. Although pwede mong i-share ang video through messaging, through 'di ba, chat messenger or sa messenger or maybe through Viber, through email, kaya lang baka ma-trace na po. Isikreto mo man, 'di ba, isikreto mo man yung nag-share sa'yo, eh, baka kalkalin yung cellphone mo, kalkalin yung kung ano mang gadget mo, and malintikan pa yung nagbigay sa'yo, maybe puting ahas or whoever that is. Oh, ang sabi nga po, babae ang may-ari ng video and baka kamag-anak. But the way to share it safely is through a flash drive or USB yung tinatawag. At malamang laman yun ng envelope. So very ano 'no, very smart and very wise itong si Attorney Glenn Siong na ang lakad niya sa Anemica ay hindi lang para doon tumistigo sa ano, sa, kaso ng Smart Magic. Sinabay na rin niya ang pagbitbit ng evidence. Oh, baka hindi pa binubuksan ni Miss Maharlika yung flash drive, malay natin, 'di ba? Malay natin kung video nga ang laman. Ano sa tingin niyo? Pero ang sabi po, oh, there's Nagasaki in here, panahon ng World War II, 'di ba? There's Hiroshima na pinasabog, yung parang mushroom cloud daw na tepok, milya-milya ang layo na yung damage na ginawa ng panoorin niyo yung ano, yung movie na Oppenheimer, yung nakaimbento nung pinasabog na yun sa Hiroshima. Oh, ang tawag sa kanya, ah, ah, ano ba yun, yung taga-durog daw ng mga mundo or something, whatever, parang gano'n. World destroyer, parang gano'n si Oppenheimer daw. Dahil siya yung nakaimbento nung ano, nung nuclear bomb. So, nuclear bomb yata ang laman ng envelope. Biro mo, apakaliit, it could damage someone's life. Dead ba na ma-damage ang someone's life or the life of those two evils, kesa naman buhay ng 110 million, 115 million Filipinos ang sirain nila. Dahil pabaya sila, hinahayaan nilang kumalat ang pulveron sa Pilipinas, come to the max pa. Mga ate at kuya, may nanalo na naman kanina, 500 million, kalahating billion sa loto. Walang nag-iimbestigang senador. Takot? Nakakatakot sila, pues dapat silang matakot sa laman ng flash drive. Agree ba kayo? Paki-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.